Magandang araw po sa inyong lahat mga kababayan at welcome back dito po sa PNR. At ito nga mga kababayan, nasa thumbnail po natin, hala, kumalas na. Abante, bumaliktad na, sinuplak si Castro at Tamba. Nako, at ito pa mga kababayan, OMG, Tamba nagpapalakas sa militar. Yan mga kababayan, patungkol po riyan ang ating alamin at bibigyan ng komento ngayong araw na ito. At dahil nga po riyan mga kababayan, ito, isi-share po natin ang balitang ito. No? Speaker Martin Romualdez talagang sumuporta sa buong EFP mga kababayan sa ilalim ng administrasyon ni President Bongbong Marcos Jr. Nako mga kababayan, nagdagdag ng 350 pesos daily allowance para sa mga sundalo. Mamaya mga kababayan, bigyan po natin ng reaksyon yan. Mukhang nagpapalakas. Sumisip-sip. Kumbaga, itong si Tambaluslos sa ating Armed Forces of the Philippines. At ito pa, nako, nakakagulat na balita. Hindi talaga natin maiwasan maikumpara, no, mga kababayan. No? Ito, gastos sa biyahe ni Vice President Sara Duterte noong 2023. Nako, kinalkal po ng mga alams na, di ba? Oh. Mula po ito sa sa government controlled media. Umaabot di umano sa 42.58 million ang ginastos ng Office of Vice President noong 2023. Naku mga bakit naging issue, no? Well, anyway, mamaya bigyan po natin ng reaction yan, no? So ito, simulan na po natin dito po kay Tambaluslos. Ito mga kabayan ng balita. Ha? Basahin ko po sa inyo mula po ito sa 1PH. Yan ha. Siniguro ni House Speaker Martin Romualdez ang buong suporta sa Armed Forces of the Philippines sa ilalim ng administrasyon ni President Bongbong Marcos Jr. Kabilang na ang pagbibigay ng dagdag na 350 pesos daily allowance para sa mga sundalo. Nako, mukhang nagpapalakas itong si Speaker Martin sa ating mga kasundaluhan mga kababayan. Sinabi ni Romualdez sa courtesy call ng 17 generals at senior flag officers sa Speaker's Office of the Representatives. Ako, nag-courtesy call pala, no? Itong mga itong mga general. Sabi niya pa, etong sabi, nako. Our soldiers are backbone of our nation's security and defense. We must ensure they have the resources they need to serve and honor and dedication. Ayon po yan kay Speaker Romualdez. Naku naman. No? Parang ang laki naman ng dinagdag mo. Yung daily allowance. No? Well, anyway. Ang napansin ko lang, bakit hindi si President Bongbong Marcos Jr. ang nagbigay ng ng allowance, di ba? Like what PRRD did, di ba? Dinoble niya yung sweldo ng mga kasundaluhan. Pero dito parang lumalabas si mas presidente pa, no? Mas presidente pa pong tingnan si Speaker Martin Romualdez, no? Kaysa kay President Bongbong Marcos Jr. Kita nyo na? Or ito, naisip ko rin mga kababayan, siguro ko kaya dinagdagan or nagdagdag siya ng 350 allowance mga kababayan para hindi siya, no? Kasi may banta po ng 'di ba? Kudita. Sabi nga, sa mga retired generals. So, ito siguro, niya to, panunuhol. Well, anyway, opinion lang po natin yan, no? Maaaring ito isang form of, kasi lalo na ngayon, sa sitwasyon ngayon, no? Marami po ang galit. Maaaring, ito po ay isang pampalubag loob. Yan, hindi na lang panunuhol. Pampalubag loob dito sa ating mga kasundaluhan para suportahan pa rin ang ating gobyerno. No?
Kahit medyo nakikita na po nila na, oops, teka lang, mukhang may mali. Dahil nga dinagdagan ng 350 pesos allowance. Nako. Ano sa palagay niyo mga kababayan? Pampalubag loob ba ito ni Speaker Romualdez sa ating mga kasundaluhan? Ha? Ayan, Speaker Romualdez nangako. Ay, nangako lang pala. Hindi pa ito executed. Nako. Nangako ng dagdag na 350 daily allowance sa mga sundalo. Sana hindi yan mapako mga kababayan. 350 lang naman kung namimigay nga sila ng ayuda, no? Bilyon isang araw. Nako, saan ka pa nakakita noon, ha? Ano sa palagay nyo mga kababayan anong reaction nyo dyan? At eto na, dito naman po tayo kay Vice President Sara Duterte. Ito pong balita mga kababayan, no? Gastos sa biyahe ni Vice President Sara Duterte noong 2023. Kinalkal po ng Radyo Pilipinas. Anong gusto nilang palabasin dito, mga kababayan? Ito, umaabot sa 42.58 million ang ginastos ng Office of the Vice President para sa mga biyahe noong 2023. Higit na doble sa 20.11 million na inilaan noong 2022. Yan mga kababayan, ibig sabihin ay tumaas yung gastos ng biyahe. Ang tanong ko diyan mga kababayan, is it illegal or legal? Diba? Kung illegal yan, dapat talaga kasuhan niyo si Vice President Sara Duterte. Pero pag legal naman yan, bakit nyo kailangan stress out yan? Diba? Na 42.58 million kung ginastos naman sa tama. Ano ba kasi ang gusto nyong palabasin? Na gastador ang ating Vice President? Kung yan po ang inyong concern, no? Gumagastos ng higit pa sa last year, no? Kung yan po ang inyong concern, Radyo Pilipinas, can you please check, di ba? Yung gastos naman po ng pag-travel ng Office of the House of Representatives mga kababayan. Kasi ngayon, di ba? Sa pamimigay nila ng ayuda, travel yan eh. Ang dami-dami pa nila. Paki-check po kung ang concern talaga ninyo ay ang pagtaas ng mga travel expenses ng mga department or agencies, di ba? And I think mga kababayan, yan nga po yun, tama po, gumagastos sila ng bilyon sa isang araw, hindi kayo nagre-react Radyo Pilipinas kasi nga state-controlled media, di ba? Hindi kayo nagre-react, gumagastos ng bilyon isang araw. Pero dito, 42.58 million the whole year. Grabe rin kayo. Di ba? Itong radyo, itong mainstream media mga kabayan, parehas lang ng Tuwadcom, no? Ang nakikita lang si Vice President Sara Duterte. If you want a good comparison, you must to compare, di ba? Hindi, i-compare mo sa sarili lang din eh. Di ba? I-compare nila yung kay Vice President noong 2022 at saka yung 2023. Why don't you compare, no? Yung gastos ni President Bongbong Marcos Jr., no, sa pag-travel niya, no, noong 2022, 2023 dito kay Vice President Sara Duterte. Di ba? Para mas mas maganda ang comparison. Or di kaya itong House of Representatives, no, yung kanilang travel expenses, no, i-compare nyo kay Vice President Sara Duterte at tingnan natin, no, kung sino po ang mas mataas ang gastos. Yan mga kababayan. Ano po ang inyong opinion dyan? Talagang tinitira po nila, no, si Vice President Sara Duterte. Kaliwat kanan, no? Saan man mapunta, House of Representatives, Senado, sa mga mainstream media, ganun din eh. Talagang propaganda ito. What do you think mga kababayan? At ito na nga,
Sama-sama sabay-sabay po natin pakinggan na panoorin at bigyan ng komento ang video ito. Title po nito, Breaking News, grabe. Grabe to. Nagimbal ang Kongreso sa matinding pasabog ni Abante, kaso tamba sinukla. Ito na. Ito ang nakakagulat. Viral at trending ngayon sa mundo ng social media ang di umano'y balitang. Matapos sabihing hindi kailanman maipagmamalaki ng sambayan ng Pilipino ang naging laban kontra iligal na droga ng dating administrasyong Duterte. Senator Risa Hontiveros tila harap-harapang sinupalpal ng katotohanan ni Senator Robin Padilla sa harap ng Senado. Pero bago ang lahat mga ka-update, kung bago ka pa lamang sa aking channel ay mag-subscribe ka na at huwag kalimutang i-click ang notification bell para mas updated ka sa lahat pa ng bagong videos na i-upload namin. At ito na nga mga ka-update, sa unang pagdinig ng Blue Ribbon Committee sa laban kontra droga ng dating administrasyong Duterte sa pangunguna ni Senator Coco Pimentel, sa panimula kung saan nagbigay ang mga mambabatas ng kanilang opening remark. At isa nga rito si Senadora Risa Hontiveros kung saan sinabi nito na kailanman ay hindi maipagmamalaki ng sambayan ng Pilipino ang naging laban kontra iligal na droga ng dating administrasyong Duterte. Ngunit Senator Robin Padilla matapang na nagsalita sa harap mismo ni Senadora Risa Hontiveros at ng ilang mambabatas na kung pinag-uusapan nila ang mga di umano'y biktima ng EJK sa laban kontra iligal na droga ng dating administrasyong Duterte. Bakit hindi raw nila pag-usapan kung ilang mga inosenteng buhay ang nawala dahil sa pagkalulong ng ipinagbabawal na gamot at kung ilang pamilya ang kanilang nasira, ilang bata't asawa't kapitbahay ang kanilang naging biktima ng mga durugista. Isang araw sa magpapatunay nito ay ang naging karanasan nito noon nang minsang makulong, kung saan nakita niya mismo kung gaano katalamak ang ipinagbabawal na gamot sa ating bansa. Dapat umanong maging realistic ang mga kapwa nito mambabatas at mga taong humuhusga sa laban kontra droga ng dating administrasyong Duterte. Matapang rin itong sinabi, iwasan ang politika at tignan daw umano kung saan tayo papunta dahil lubog na tayo sa tubig, lubog pa tayo sa utang. Kaya nang lumabas ang balitang ito ay hindi naman mapigilan ng marami sa ating mga kababayan na maglabas ng kani-kanilang hinaing at komento sa mundo ng social media. At ayon pa nga sa kanila, mabuhay ka Senator Robin, saludo po ako sa iyo. Ibalik si Tatay Digong, karapat-dapat siya at kailangan siya ng sambayan ng Pilipino. Bangag Team Diretso Anidoro. Napaiyak ako sa sinabi ni Senator Robin Padilla. Sinabi niya ang buong katotohanan. Pawang katotohanan lamang. Lubog na tayo sa utang. Lubog pa tayo sa baha. Lubog pa tayo sa droga. Saan ang hustisya? Good job Senator Robin Padilla. We vote you again for Senator. Ikaw ang kakampi ng mga taong bayan at katarungan. Thank you Sir Robin Padilla. Sana nga di nga lang sa panahon ni Tatay Digong masasabi ko na pipiliin ko ang Pilipinas. Salamat Tay Digong. Napakaganda po ng pag-uusapan natin ngayon. Mantakin po ninyo ha. Unang-unang pag-uusapan natin, si Benny Abante bumaligtad na po. Opo, nagsalpukan po silang dalawa ni Castro. Benny Abante ha, huwag ka nga atras ha. Kailangan bumanat ka. Banat! Why today? I do not know why today masyado nating pinag-uusapan ng confidential fund. I have been in Congress since 2004. Hindi pinag-uusapan to eh. Oo, di ba? Bumaliktad na po si Benny Abante mga kareaks. O yan mga kabayan, hindi raw pinag-uusapan. Pero bakit, no? Bakit itong si Abante, no? Isa rin sa nagkikriticize dito sa confidential fund. Maybe, mga kabayan, dito bumaliktad siya. Nung wala pang involved na makikinang, di ba? Nagkaroon po ng si Tamba na po. Alam naman natin, galante po itong si Tamba, di ba? May mga kumikinang-kinang na yan. Kaya, syempre, no? Kung ang iyong mga salita ay matutuwid, mga kababayan, dahil nga po sa mga kumikinang-kinang na mga bagay,
ito po ay lumilihis tulad po ni Pastor Bishop Abante, di ba? Oo. Nung una, wala pa sigurong ano dito eh. Hindi pa gaano pinag-uusapan yung confidential fund kasi si Castro pa lang, di ba? Si Castro pa lang yung tumitindig diyan eh. Di ba? Pinatatanggal ni Castro yung confidential fund dito. Pero dahil nga pinag-uusapan o nasita ni Pastor Bishop Abante si Castro. Pero ng kalaunan mga kababayan, hindi natin naintindihan kung bakit ganun ang nangyari. Dito kay Pastor Abante, na isa na rin po siya. Sabi niya nga po, hindi pinag-uusapan, pero siya na rin po mga kababayan mismo, no? Ang nangangalkal, no, ng basura sa confidential fund. Aksyon! Ayaw na niyang pag-usapan ng confidential fund, ha? Benny Abante, tama ba itong naririnig ng sambayan ng Pilipino? O baka guni-guni mo lang yan? Ulitin po natin para mas maliwanag na malinaw at clear. Ito po, Benny Abante, magsalita ka nga. Hoy, salita! Tagal mo naman. I do not know why today masyado nating pinag-uusapan ng confidential fund. I have been in Congress since 2004. Hindi pinag-uusapan to eh. Ngayon lamang po masyadong heated ang pag-uusap tungkol sa confidential fund. Hindi ko alam kung bakit, no? Pero the thing is this, ang sabi nga ng ating ombudsman, if it will question the integrity of the ombudsman, ang sabi niya, oo, tanggalin na yung confidential fund. Oh, galing! Baka matira ni, ni Ombudsman Martires, ha? Mag-ingat ka, Benny Abante, ha? Baka ma-shut up ka niya. Pantagin po ninyo ang taong to. Ang taong to, palagay ko, meron na tong karamdaman. Alam niyo po, pag-comment sa comment section kung anong karamdaman ni Benny Abante. Bakit ngayon ay bumaligtad na siya? Bumaligtad na po. So yan mga kabayan, ano po ang inyong reaksyon, opinion patungkol po sa video ito, i-comment lang po sa baba. Lalo na po dito kaya Congressman Pastor Bishop Abante. Bumaliktad mga kabayan matapos ang sabi niya matagal na daw matagal na, di ba? Na hindi pinag-uusapan yung confidential fund. Pero bakit ngayon isa siya mismo sa nandun sa Quadcom, di ba? Isa siya sa mga chairman. Diba? Human rights human rights chairman itong si Committee on Human Rights itong si Benny Abante. At nandun po siya sa Quadcom for PRRD, no? Sa pag-imbestiga nila sa war on drugs. Nandun rin siya sa pag-iimbestiga sa confidential fund. Yeah. Galit pa nga ito kay Vice President Sara Duterte Kay Congressman Marcoleta, nagkagalitan rin ito Diba? Well, anyway mga kabayan, ano po yung reaksyon, opinion patungkol po sa video ito, i-comment lang po sa baba. Para at isa lang po natin mga kabayan ang inyong opinion. Maraming salamat po.